3:00 ng hapon nang magpaalam ang buong klase ng 4th year high school na binubuo ng 4 na lalaki at 6 na babae na sa kabuuang bilang ay 10 para i-celebrate ang kaarawan ng isa sa kanila. Sa pangunguna ng isang estudyante na siya mismong may kaarawan ay napahintulutan ng pagkansela ng 2 pang subject. Dahil sa matagal nang magkakakilala ang mga estudyante at ang 2 guro ng nasabing 2 subject, ay naanyayahan din ng mga ito at sumama sa naturang selebrasyon. Maraming handa ang bumulaga sa buong grupo at dahil lalaki ang siyang may kaarawan, ay hindi lang pagkain ang siyang nasa lamesa. Kahon-kahong inumin na halatang pinaghandaan ang kaarawan dahil nag-iisang anak. Bago kumagat ang dilim, ay dahan-dahan nang lumipis ang makapal na pulutong ng tao na siya namang nagpanipis din ng handa ng may kaarawan. Naiwan ng 10 magkakaklase hanggang sa isa na ring magsialis ang ilan sa mga babae at maiwan ng isang babae sa 6 dahil sasabay na raw siya sa kanyang boyfriend pag-uwi. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Itago na lang natin sa pangalang Elaine ang ating sender. 36 taong gulang, may isang anak pero walang asawa. Ayon sa kwento ng ating sender, 4 silang magkakapatid at lahat sila ay nagsilaki sa poder ng kanyang lola. Lumaki si Elaine at ang 3 nitong kapatid na walang ina. Pero elementary na raw siya noong umalis ang kanyang ina at sumama sa ibang lalaki. Di umano isang driver ang kanyang ama at ang pamamasada ng sarili nilang jeep ang kanilang ikinabubuhay. Sa kwento ng sender na si Elaine, na medyo inayos lamang ng konti ng inyong lingkod dahil sa mga salita na hindi pinahihintulutan dito. Maliban sa pagkahilig di umano ng kanyang ama sa babae na dahilan kung bakit mas piniling sumama na lang din sa iba ng kanyang ina, ay wala naman na raw itong ibang bisyo. Sa halos araw-araw ay nag-aabot sa kanyang ina na lola ng 4 na magkakapatid, active sa mga meeting sa school, at very responsive naman raw ang kanyang papa kapag kanilang kailangan. Dahil may katandaan na ang lola ni Elaine at ang kanyang ama ay laman ng kalsada, naging responsibilidad niya ang kanyang mga kapatid, na para bagang ang ating sender ay naging yaya sa sarili niyang mga kapatid. Hindi itinatanggi ng ating sender na bago pa mangyayari ang hindi inaasahang kakulastuyan, ay meron ng nilalang ang nakapasok sa kanyang iniingatang portal patungo sa silid ng kaluluwa at panahon. Second year high school di umano ang ating sender noong maisuko niya ang bataan dahil long-time boyfriend niya, ang lalaki, na imbitado rin umano sa birthday ng isa sa kanyang kaklase. Tawagin na lang natin sa pangalang Jordan ang long-time boyfriend ni Elaine. Grade 5 nang magkakilala si Elaine at Jordan at si Jordan ay transferee sa school kung saan ay estudyante si Elaine. At dahil magkaklase ay naging close ang 2 sa isa't isa at nanligaw si Jordan sa buong taon ng pagiging grade 6 ng 2 at ang pagiging mag-on nila ay regalo ni Elaine kay Jordan noong kanilang graduation. Maliban di umano sa papa ni Elaine mula kay Jordan na kanyang kaklase, ay naramdaman nito ang tunay na pagmamahal at pag-aalaga na para bang sa katauhan ni Jordan ay nakatagpo siya ng ikalawang papa. Sa patuloy na paggulang ng magkakapatid at sa pagkatuto kung paano magsikilos sa sariling paa,
ng mga nakababatang kapatid ni Elaine at sa pagsisitubo ng talahib sa paligid ng kanal ay siya namang pagkakaroon ng oras ni Elaine. Bukod sa kanyang sarili ay ang paglalaan nito ng oras sa kanyang boyfriend. Pakikipagkita sa naitakda nilang oras at marating ang tahanan at maipakilala si Elaine sa mga magulang ni Jordan. Sabihin na lamang natin na sa pagkakaroon ng isip ng mga kapatid nito ay ang pagkakaroon ng laya na gawin ang kanyang gusto. Dahil sa oras na iyon at sa pagtagal ng relasyon ng dalawa, ay dumating sa puntong kanya nang maisuko ang bataan noong kapwa sila second year high school at naging parte na ng kanilang pagkikita ang gawain na para lamang sa dalawang nilalang na dumaan sa tamang proseso. Sinubok ng tadhana ang relasyon ng dalawa noong magpasukan ng third year ay itransfer ng paaralan si Jordan public into private. Hindi naman iyon naging hadlang upang hindi magkita ang dalawa at sa pagtatapos ng taon na walang nakahadlang sa kanilang pagmamahalan ay inakala nilang nasa kanila ang titulo ng forever. Hindi naman natin nagsasimula ng taon bilang 4th year high school ang relasyon ni Elaine at Jordan kahit nasa magkabilang paaralan. Tulad ng dati at nakasanayan ay isinasakatuparan nila ang init ng panahon dahil sa lugar di umano kung saan naninirahan ang dalawang puso na aksidenteng napana ng duling na Cupido ay maraming unit, bakante at wala pang nakatira. Hanggang sa pangyayari na ni kahit sa panaginip habang gising at naglalakad, ay hindi man lang sumagi sa isip ng ating sender. Itago na lang natin sa pangalang Noel ang may kaarawan noong araw na makansela ang dalawa pa sana nilang subject bago ang uwian. Dahil hapon gagawin ang paghahanda, ay ipinagpaalam ni Noel ang siyam nitong kaklase at sinabi di umano sa mga guro na bigyan na lamang sila ng assignment. Di umano ay para hindi raw gabihin dahil birthday ni Noel at maging ang mga teacher na bakante para sa araw na iyon ay imbitado. Nagawa namang mapapayag ni Noel ang dalawang guro, siguro dahil sa matagal na rin silang magkakakilala at iyon ang posibleng birthday ni Noel na ang batch nila ay magkakasama. Na maging ang boyfriend ni Elaine na si Jordan na dati nilang kaklase ay imbitado at kasama. Sandamukal na handa ang bumulaga sa grupo ni Elaine at Jordan na dahil sa lalaki ang may kaarawan, bumuha ng pagkain ay bumuha din ng inumin at pulutan. Nang masimula ng pagsasali ng kanin papunta sa plato, ulam papunta sa plato at dessert ng kung sino-sinong Poncio Pilato, ay siya namang pag-usad ng oras, pagtatago ng liwanag at pagpapakita ng dilim. Ang dating makapal na bisita, kakilala ng kakilala, kaibigan at kapitbahay, at kahit mga napadaan lamang at naimbita para lumamon, ay makikitang tila hinipan ng bungal ang maraming handa. At sa tuluyang pagkagat ng dilim at liwanag dahil sa bombilya, ay ang pagsisialisa ng mga bisita ni Noel. At sila na lang ang naiwan kabilang si Jordan. Kahit nakailang ikot na ang baso na naglalaman ng espiritu ng Diablo, ay batid pa ni Elaine ang pagsialisa ng kanyang mga kaklase at sinabi pa di umano ni Elaine sa mga kaklase nitong babae na sasabihin na lamang siya pa uwi kay Jordan. Hanggang sa ang pagpikit ng kanyang mga mata ay kung paano nagpakita ang dilim mula sa liwanag. Madaling araw nang magising si Elaine dahil sa mabigat na pakiramdam, pero dahil marami raw siyang nainom ay hindi ito sanay, ay ramdam niyang masakit ang kanyang ulo. Maliwanag na nang mahimasmasan si Elaine at ramdam niya
ang pananakit ng katawan sa hindi malamang kadahilanan. Bukod sa kanya, ay tanging ina lamang ni Noel ang kanyang nadatnan sa kusina ng bahay na nag-alok pa sa kanya ng kape. At sinabing hindi na raw siya ginising ni Noel dahil sa mahimbing nitong pagkakatulog. Nang makauwi si Elaine at ito'y maliligo, ay doon lamang niya napagtanto na mayroong mali at may nawawala sa kanya dahil sa isang gamit ng panglalaki na kanyang naiuwi. Nang pagtatakang paano iyon napunta doon. Doon na napaluha si Elaine ng mapagtanto at dahan-dahan itong maalala ang ganap noong maalimpungatan dahil sa bigat ng pakiramdam. Ang masama ay tila wala lamang ang lahat at sa kanyang pagbabalik sa school dahil sa sulat na kung hindi pa siya babalik ng school ay baka hindi siya makagraduate. Ang kanyang boyfriend na si Jordan ay hindi na nagpakita at tila bula na lamang na naglaho. Kinimkim lamang ni Elaine ang lahat at para hindi masayang ang sipag at tiyaga ng nag-iisa nitong magulang ay tiyaga nitong makatapos. Total naman raw, kung hindi siya naging pabaya ay hindi mangyayari ang lahat. Hindi lang mawala sa kanyang isip ng nakaraan na sa pagtagal para sa kanya ay nagiging katatawanan na lamang.